mukhang nagpalabas na po ang korte. Ano ha? Ano ba ito? Korte Suprema? Sapagkat ibinabasura na po ang inihaing impeachment, Ha? Nelson. At ang desisyong ito, mga kababayan, ay mukhang dapat ay matanggap ng mga mamamayan sa lalong madaling panahon. Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon guys, magbibigay lang tayo ng video reaction dito na sa napanood natin kung saan nga ay marami ang sumaya. At sa ayon pa nga dito, sa reporter ng Adlaw PH ay kailangan daw tanggapin ito ng mga mamamayan na ang impeachment daw ay ibinasura na dahil daw sa 5 ang nagsumite nito para sa impeachment, pero meron daw 3 na hindi nga pumayag sa kagustuhan nila na ma-impeach. Nakita nyo naman siguro yung intro natin, di ba? Ayon kasi sa dalawang reporter na to ay na mainit-init pa ang balita at ito ay hindi fake news. Kasi nga totoo talaga. O, di ba? Totoong-totoo yung balita na sinasabi nila. Ayon pa sa kanya, di ba? Mainit-init pa yung papel na balita na to yun na binabasa niya. Nasa wakas nga ay ibinasura na nga ng Supreme Court ang impeachment. Diba? Marami tayong nababasa dyan na nagpasalamat at mabuhay daw yung Supreme Court. O, diba? Mabuhay lahat dahil nga napakabait daw ng mga Supreme Court at sabi daw nila ay congratulations at napakagaling daw nitong si Vice President Sara Duterte. 'Di ba? God is good. Maraming nagpasalamat, maraming sumaya dahil nga sa pag-aakala nila na si Vice President Sara Duterte, pero sana man hoping natin talaga at prayer na si Vice President Sara Duterte ang ibasura na nga ang impeachment laban sa kanya. Pero itong impeachment na ibinasura, na ibinalita ng Net 25 ng Adlaw PH ay ito yung Prime Minister ng South Korea na si Dokso, kung saan nga ay pinatawag nga siya or katulad din yung ginawa nila dito kay Vice President Sara Duterte na hinahinan din nila ng impeachment. Pero yon nga ay hindi sila nagtagumpay at sa susunod na linggo na nga ay makakabalik na nga ang Prime Minister sa kanyang trabaho. Kasi nga merong daw ang hindi pumayag doon sa Supreme Court na i-impeach nga ang Prime Minister. Di ba napakaganda ng balita na to? Marami ang nagbunyagi, maraming naging masaya nga sa South Korea dahil nga sa balitang ito, di ba? Sino ba naman gusto ma-impeach? Kasi siyempre naman sa politika, katulad sa atin, kahit saan-saan yan, meron talagang ayaw na umupo doon. Yung kung sino man yung presidente o sino mang namumuno doon. Sa lahat ng mga lugar dyan ay meron talagang mga sagabalaw, di ba? Yung sa mga na mga demonyo dyan na ayaw talaga, gusto nilang patarsin, gusto nila na sila yung umupo. Kaya gumagawa sila ng mga anomalya at ibabato doon sa tao. Pero yun nga sabi nila, di ba? Walang masama ang mananaig laban sa kabutihan. Pero minsan talaga may nananaig ng mga kasamaan. Kasi yung mga tao na rin ay puro kasamaan din yung sa isip nila kung kaya't 'di ba nananalo sila. O 'di ba? Samantala naman itong si spokesperson nga ng palasyo nga ay sinasabi niya nasaan daw si Vice President Sara Duterte. Nawawala ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya marami ngayon ang nagtatanong, maraming nagkumu-question sa kanya kay Miss Claire. Kasi nga palagi niya labok ang bibig niya sa kanyang press con ay ang Duterte. At ngayon nga ay hinahanap niya itong si Vice President Duterte dahil nga daw ay wala sa Pilipinas na saan daw ba siya.
O, 'di ba? Tanungin natin, sino ba naman itong si Miss Claire? Bakit hinahanap mo itong Vice President Sara Duterte natin? Sino ba ang mas mataas yung katungkulan, ikaw o siya? O, 'di ba? Siyempre naman, alanganin naman na pabayaan ng Vice Presidente natin yung tatay niya nandoon, na ikinulong nga, 'di ba? Ikinulong. Kinidnap nga ng walang kalaban-laban, hindi mo lang binigyan nila ng pagkakataon na makita nga si Vice President Sara Duterte bago nga siya dinala. Kasi nga nakikita natin sa video kung saan nga ay nakikiusap pa itong si former President um, Rodrigo Duterte, o 'di ba? Nasabi niya nga, hintay niya lang daw yung anak niya na dumating. Ito ngayong si Vice President Sara Duterte. Pero kahit anong pagmamakawa nga at pakiusap ni Duterte ay hindi nga nila pinayagan. At ayon pa nga dito kay Tory, 'di ba? Kaya kinwestiyon ngayon ang pagkahuli nga ni kay Digong dahil nga sa hindi makatarungan. Kaya nga sabi nga nila ay may jurisdiction na sila pero wala naman at hindi naman tama yun, 'di ba? Dito nga trending na trending nga yung sabi ni Torre no na hihilahin ko yan, hihilahin ko. Ay naku naman Torre, parang naghihila ka lang ng kalabaw mo, 'di ba? Tao yan. Tao yan, yung pinagsasabayhin mo. Kahit na anong kasalanang tao ay may karapatan pa rin siya na sundin yung kanyang freedom niya doon talaga, na nakiusap nga siya doon, 'di ba, ilang beses. Kahit na nga sila nga hinaharas na nga nila yung ibang mga abogado doon, kahit yung anak nga ni ni Duterte na si Kitty Duterte hinaharas nila, 'di ba? At balik nga tayo doon. Nga sana nga ay tuluyan na ngang maibasura nga ang impeachment. 'Di ba? Laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kasi nga siyempre naman ay dito ay sa ICC nga ay kailangan nilang iharap daw hanggang April 4 yung mga dokumento na nagsasaad na ebidensya laban nga kay Pangulong Duterte. Kasi kung hindi daw yun, baliwala lang. Pero dito kay Marlica ay nadulas nga siya. Sabi niya nga na malapit nang lumabas itong si Tatay Digong. At sana nga 'di ba kasi nga birthday niya bukas at sigurado na punong-puno na naman yung tao sa labas ng ICC. Kung saan nga ay araw-araw merong mga kapwa natin Pilipino na andoon. At ngayon ngay marami na namang mga balibalita ng paninira nga ng ibang reporter dito sa mga Duterte. Meron na naman gawa tayo ng video reaction dito na sinabi nga, 'di ba, na ang sama pala daw ng ugali nitong si Hanilet at itong si Kitty Duterte dahil nga sa hindi nila pagsagot sa katanungan ng dalawang reporter. Pero para sa atin, 'di ba, freedom nila ang magsagot or hindi. Kasi nga nadala na sila sa mga kasinungalingan. Ayon nga sabi ng isang OFW doon, 'di ba? Tigilan niyo na kami. Ginagamit niyo lang kami. O, 'di ba? Kaya nga saan nga pinutakti nga ng mga netizen itong isang reporter kasi nga tinawag niyang matanda itong si attorney ng dating Pangulo, kung saan nga'y dinala din niya sa hospital dahil nga sa kanyang nararamdaman. Kaya naman 'di ba, iba talaga yung kanilang ang binabalita. Kaya napakatalino ng mga kapwa natin OFW doon kasi nga hindi sila minsan nagpapa-interview at minsan yung nag-i-interview sa kanila ay binabarangan nila. At dito nga sa nangyari kay Kitty Duterte at kay Ma'am Hanilet, tama lamang yun kasi nga nag-iingat lamang sila sa kanilang sasabihin kasi nga baka kung ano naman ang ipopost nyo sa social media. Kaya naintindihan natin yun, di ba? Kahit yung iba ay ayaw na ayaw pero karapatan pa rin nila kung sasagutin nila yung mga katanungan or hindi. Kaya yun lang guys, mabuhay.